Sa espiritual na paglalakbay na ito, labis mong binibigyang diin mula sa karaniwan at ordinaryong mga pananaw. Hindi mo sila pinaghiwalay sa proseso ng pag-iisip upang mas lumalim sa loob ng iyong panloob na mundo. Maliban kung hahayaan mo ang iyong nalalaman, matutunan at makuha. Ang mababaw na kamalayan ay hindi magiging sapat. Kapag hinuhusgahan mo ang isang sitwasyon, nilalabanan mo ang layunin nito. Dapat mong ganap na maranasan ang buhay mula sa isang mas mataas na pananaw. Napapansin mo ba kung paano binabago ng iyong emosyon ang katotohanan ng isang sitwasyon? Makakatulong sa iyo na makita ng may kailan-awan ang paglalabas ng iyong ikinabit. Huwag hayaan ang iyong saloobin na maantala ka sa positibong pagbabago sa sarili. Ang tunay na kalikasan ay hindi nangangailangan ng lohikal na paliwanag. Gumagana ito sa paraang nararapat. Gaano mo alam ang iyong tunay na pagkatao? Ang pamumuhay ay higit pa sa mga pisikal na sangkap. Mas kilalanin ang iyong kaluluwa dahil ang emosyonal na pinsala nito ay nangangailangan ng paggaling. Ang paglaya mula sa mga pakikibaka ng karma ay nangangailangan ng iyong pag-unawa na ang mga negatibong emosyon ay maaaring magpatuloy mula sa nakaraang buhay. Bawat buhay ay nakasalalay sa iyong paggising upang simulan ang pagpapagaling. Bigyang pansin ang iyong mga emosyonal na pag-trigger. Kung tatakas ka sa kanila, ang iyong kaluluwa ay matagal na nagtitiis sa pinsala. Mayroon ka bang pananabik para sa isang pangmatagalang pag-ibig? Upang magkaroon ng katuparan na ito. Ang pag-ibig na ito ay dapat magsimula sa loob mo. Sa antas ng kaluluwa, ang isang binhi ng liwanag ay kailangang mag-apoy ng iyong liwanag. Hayaang gabayan ka ng walang pasubaling pag-ibig pauwi. Upang palayain ang mga kondisyon na direkta at hindi direktang nilikha mo. Sa emosyonal, ang iyong mga halaga ay binibigyang diin sa katayuan sa lipunan. Pakikipag-ugnayan at pagkakakilanlan sa sarili. Ang mga ito ay mga conditional attachment na mga hangganan na kailangang bitawan. Hindi kailangan ng iyong pagiging tunay ang mga kondisyong ito para makagambala. Abutin ang iyong pinakamadilim na lugar ng walang pag-aalinlangan at pagpapareserba. Huwag hayaang gawing normal ng paniniwala ang iyong mga negatibong emosyon. Mapapagaling sila. Payagan ang iyong kaluluwa na wakasan ang iyong pagdurusa upang maging magaan at malaya. Kilalanin ang iyong binhi ng liwanag upang palabasin ang iyong negativity. Ang iyong panloob na boses ang iyong gabay. Dapat mong i-claim ito sa katahimikan at kawalan. Huwag dungisan ang panloob na boses na ito ng pagpapakita. Yakapin ang iyong intuisyon. Isang wika ng kaluluwa. Kung nagpakita ka, maaaring nakaakit ka ng madilim na enerhiya na nagdudulot ng isa o higit pang mga sintomas. Upang pansamantalang ilabas ang negativity, sunugin ang sambong. Alalahanin na ang like ay nakakaakit ng gusto. Kaya, ang panloob na gawain ay mahalaga upang mapalawak ang iyong liwanag. Ang gawaing pag-akyat ng kaluluwa ay dapat mula sa iyong gawa ng pag-ibig, gayunpaman. Madalas kang nakikibahagi sa isa o higit pa sa mga sumusunod, desperasyon, pagmamadali, pag-aalala, takot, paghatol at kawalan ng habag. Gaano mo nalalaman ang iyong mga negativity? Habang dumadaan ka sa bawat karmic cycle, gumawa ng maliliit na hakbang upang palabasin ang iyong na-trigger na emosyon. Ang pagtuklas sa hindi kilalang bahagi mo ay dapat nakasiya siya. Kaya maging mas mapagpahalaga at mahalin ang iyong sarili ng walang pasubali. Ibahin ang iyong mga negatibong pananaw sa mga pagkakataon sa pagpapagaling. Ang sagradong landas na ito ay hindi kailangang maging isang pakikibaka.
Palakihin ang iyong kamalayan sa pagpapagaling ng kaluluwa sa pamamagitan ng nakakagulat na proseso at emosyonal na pagpapalaya. Sa kalaunan, may liwanag, pagkakaisa at kaligayahan. Nakakaramdam ka ba ng pagiging aktibo o pasibo? Ang ilang emosyonal na kaguluhan ay maaaring mag-trigger ng gayong matinding enerhiya upang ikalat ka. Sa yugtong ito, kritikal ang pagkakaroon ng emosyonal na katahimikan. Maaaring pakalmeyan ng isang tahimik na kapaligiran ang iyong negatibong emosyon, tulad ng takot at kalungkutan na naghihikayat ng passive energy. At galit na naghihikayat ng aktibong enerhiya. Masyado kang nag-o-overthink o nagsusumikap ng husto. Ang tunay na paglago ay nangangailangan ng paggalugad nang wala ang iyong mga ideya mula sa isip. Nakaraan at paniniwala. Magtiwala sa iyong panloob na gabay na ang isang instant na pag-alam ay upang ihayag sa tamang timing. Higit pa rito, hayaan ang iyong sarili na mamuhay ng masaya sa kasalukuyan sa halip na asahan ang hinaharap na isang nakakahumaling na pag-uugali na hindi mo alam. Ang iyong pagkilos ay maaaring may kasamang kahusayan o shortcut na nagpapalusog sa iba't ibang negatibong emosyon. Ang personal na pagnanais, kaligtasan ng buhay. Takot at kawalan ng kapanatagan ay ang mga pangunahing dahilan upang talikuran ang walang kondisyong pag-ibig. Ang pag-iwas sa mga ito ay ang tanging paraan upang magkaroon ng psikolohikal na paglago at upang mukadkad ang iyong panloob na halaga. Ito ay mas malalim na pag-alam sa sarili mong tunay na anyo, i.e. Soul Blueprint. Dapat kang masiglang lumipat mula sa iyong panlabas na pamumuhay patungo sa iyong panloob na pamumuhay. Hayaang maging gabay ang iyong mas mataas na sarili nang walang pagpapasigla sa kapaligiran bilang motivator. Kaya huwag mo nang isakripisyo ang iyong kaluluwa para lamang makuha ang hindi mo pinakadakilang kabutihan. Upang makaakit ng kasaganaan sa buhay, dapat mong bitawan ang iyong mga negatibong emosyon na bumubuo ng negatibong enerhiya. Ang pagpapalam ay isang anyo ng panloob na pagpapalaya sa pamamagitan ng kamalayan sa sarili at pagpayag. Hindi mo maaaring i-bypass, i-dismiss at ilihis ang mga emosyon para tawagin itong pagpapalam. Ang isang magandang feedback ay ang pagkakaroon ng emosyonal na trigger. Upang matukoy kung anong emosyon ang kailangan pang palabasin. Kapag ang antas ng intensity ay humihina, ito ay isang magandang senyales na inilalabas mo ang emosyon na iyon. Sa bandang huli, upang makabisado ang pagpapalabas, hindi ka na emosyonal na reaksyon.